Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. At ayan mga kumarites, ito na nga yung part 2 natin ng investiture ng aking anak. Magagabi na nga ito at mag-alas 6 na nga ito ng hapon. At dahil wala pa nga akong luto sa bahay, naisipan ko na nga lang magpa-food panda. Pero yung binili ko nga lang ay para nga lang sa kanya. Andito na nga ako sa school at pagbalik ko nga dito ay ayan, nakatayo na nga yung mga tent nila. At dahil nauna na nga matapos ang mga activities ng Girl Scout ay nauna na nga sila magpalit ng damit. At habang ito namang mga Boy Scout ay hindi pa nga sila tapos at nandito pa nga sila sa gym. At habang nag-aantay nga ako doon sa aking anak ay tinawag nga ako ni Cyrus. Ayan, shoutout nga din pala kay Cyrus at nanonood nga din pala yan ng ating mga mini vlog. Nakakatuwa nga dahil tinawag-tawag pa nga niya ako. Kaya sabi ko nga sa kanya ay sumama na nga sa akin para naman maisama ko nga siya sa ating vlog. At dahil hindi pa nga tapos ang Boy Scout ay umuwi nga muna ako para magtimpla ng kape. Guys, gutom na ako. Wala na pala kaming kanin. Nagpalaman na akong tinapay. Punta kami sa school. Dadalhan ko ng pagkain yung aking anak at saka bihisan. Wala kasi pala siyang pamalit. Nakita ko yung mga Girl Scout nakapantulog na. Ay, naku, wala palang, buti malapit yung bahay namin. Wala palang pamalit yung aking anak. Kung malayo na. Tapos, nagtimpla na rin ako ng kape. Si kape kasi yun. Tatambay kami sa school. May fire doon. Titingnan namin kung ano yung mga ganap doon mamaya. Pagka-grade Sama natin sa vlog. Ano kasi akong gagawin? Malamig ngayon kaya nag-jacket kami. Kasama ko tong aking pamangkin. kasi malabo daw mata niya, baka hindi niya makita. Malabo kasi ang mata ko. Hindi ko makikita si Kurt. Eh, sinama ko to at malinaw-linaw ang mata. Tatambay kami sa school. Hindi na akong kain-kain, tinapay na lang. Mauusog ka rin naman. Parang kanin din ang tinapay. Halata lang mga kumaritas, hindi ko na-experience ang mag-camping ng overnight sa school. Ako pagkaano ko. Ngayon na lang yan kasi wala ang pandemic. Ayun, tingnan natin ang ganap sa school mamaya. Abangan nyo na lang sa vlog ko. At ayan mga kumarites, andito na ulit tayo sa school. Gabi na nga ito at may pinapakuha nga sa akin yung aking anak kaya umuwi ulit ako. Yan mga kumarites. Nakakalimutan ko pa magdala ng tsinelas ng aking anak. O kahit malapit pala yung bahay mo, nakakapagod din magpauli-uli. Tinuturoy niyo yung sa paa niya. Kasi hindi pa sila tapos doon. Sabi ko, naku nga pala tsinelas. Walang tsinelas. Iniwan ko na yung pamangkin ko doon. Kasi may upuan naman doon. Sabi ko, wag siyang aalis. Doon lang siya. Babalik agad ako. Tapos si Mudra mamaya susunod. Mga 8. Sabi ko, tatambay kami doon. Kasi may pa-bonfire doon sa school. Nakakatuwa. Hindi ko na-experience yon. At least na-experience ng anak ko na mag-camping. Nakakahingal din pala. Diyos ko po, pabalik-balik. Madala na lang kaya yung bike ng aking anak. Dadalhin ko pala. Ako'y napapagod. Magbabike na lang tayo. At ito na nga mga kumarites, pabalik na nga ulit tayo sa school. Dadalhin ko nga sana yung bike ng aking anak, yun nga lang inaisip ko baka mawala. Ito nga pala yung itsura niya ngayong gabi at bukas nga lahat ng ilaw. Pero syempre kapag ka wala ng tao diyan, kapag kagabi ay wala naman yung ilaw. Ay naku, pabalik-balik na nga ako at nakakahingal din pala kahit malapit yung bahay namin. Umakyat na nga kami sa taas para makita kung saan nakatayo yung tent ng aking anak. At naandito nga pala sila sa second floor. At dahil hindi nga namin alam kung saan nakatayo yung kanilang tent, ay nagpasama nga muna kami. At yung iba nga na walang dalang tent ay pwede sa loob ng room. Pinabuksan ko nga sa aking anak itong loob ng tent at nakita ko nga ay talaga namang angkala. Basta na inilagay yung mga bag sa loob kaya naman ang ginawa ko nga ay inayos ko muna bago nga ako umalis. Pero sabi ko nga ay bago nga ako umalis tatapusin ko muna yung kanilang mga activities. Aantayin ko nga muna sila makapagpalit ng damit bago nga ako umuwi. At habang inaayos ko nga yung loob ng kanilang tent ay napansin ko nga ay may basang unan. Siguro ay may natapon tubig at yung unan nga ni Jello ang nabasa. Ang ginawa ko nga ay inayos ko nga muna yung
mga bag at naglatag na nga ako dito sa kanilang hihigaan. Buti na nga lang at meron na nga silang kanya-kanyang dalang mga panlatag. Kaya ang ginawa ko nga ay pinagsapin-sapin ko na lang para makapal yung kanilang hihigaan. At yung iba nga mga magulang ay umuwi na. Pero meron pa rin namang mga ilang magulang na naan dito at inaantay nga lang din makapagbihis yung kanilang mga anak. Tapos ko na nga rin ayusin yung kanilang loob ng tent at pagkatapos naman nun ay bumaba na nga rin kami nitong aking pamangkin. Pagkababa nga namin dito ay pwede na nga daw kumain yung mga Boy Scout. Dahil mag-aalas 8 na nga ata ito ng gabi at mga gutom na nga sila. At yung iba mga bata nga rin dito ay hinatidan na nga lang din ng mga pagkain ng kanilang mga magulang. Umorder na nga lang pala ako sa Jollibee ng 1-piece chicken at sinamahan ko na nga lang din ng 2 burger. At dahil gutom na nga itong aking anak ay naubos niya nga yung kanyang pagkain. At yung iba nga ay tapos na nga rin kumain at nag-iihaw na nga sila ng hotdog. At dahil late ko na nga naibigay yung kanyang pagkain ay siya na nga lang yung naiwang kumakain. Galing nga kasi kami sa taas at inayos ko nga yung kanilang hihigaan. Pagkatapos naman niyang kumain ay nag-ihaw na nga din siya ng hotdog at yung isa nga ay binigay niya nga dito sa aking pamangkin. At hindi pa nga dyan nagtatapos dahil meron pa nga silang gagawin. Pinagtipon-tipon na nga sila dito sa gitna at kasama na nga din ng Girl Scout. At shoutout nga pala dito kay Shamsi at dito sa kanyang kasama. At dito nga pala sa gitna ay meron nga pala silang gagawin. Sa totoo lang mga kumarites, wala naman talaga akong idea kung ano itong ginagawa nila. Dahil nung elementary nga ako ay hindi ko naman to na-experience. Dahil naku ultimo swimming ay hindi nga ako pinapayagan sumama. Kaya yung mga hindi ko na-experience noon ay saan ako na nga lang ipapa-experience. Hindi ko nga na-experience na mag-commute noon dahil nga hatid sundo nga ako sa school. High school pa nga lang ako noon pero hindi nga ako maalam sumakay ng jeep. At nung nag-college nga ako ay doon ko na nga lang din nalaman ng pasikot-sikot sa palengke. Well anyway, kakaibang experience din naman talaga to para sa akin. Na kahit nanonood nga lang ako sa kanila ay parang naranasan ko na nga rin mag-camping. At parang ito na nga yung last nilang gagawin at nandito nga ako sa may upuan. Daladala ko nga pala tong kape na tinimpla ko para sa aking anak. Umuwi nga pala ulit ako kanina at kumuha nga pala ako nitong unan dahil nga nabasa yung unan ni Jello. At maya-maya nga ay bumisita na nga dito ang mga barangay tanod. Ayan, shoutout nga po pala sa masisipag natin barangay tanod dahil nga sila ang bantay dito sa ating mga estudyante. Hindi nga pwedeng walang bantay dito sa may labas dahil nga baka mamaya ay may makalabas na estudyante. Hanggang madaling araw nga pala sila dito at magbabantay nga sila sa labas. Lumapit nga pala ako dito sa aking anak para alukin itong kape at ayan, tinungga na nga. At pagkatapos naman nun ay ayan, nagbihis na nga sila at pinapasok ko na nga sila dito sa loob ng tent. Bago nga ako umalis ay sinigurado ko na nga muna na sila ay nakahiga na. Ang sabi ko nga kay Jello ay saraduhan na nga itong tent. Fast forward, ito na nga at kinabukasan na nga ito. Yan mga kumarites. Umaga na. Alas 2 nag-chat sa akin yung anak ko. Sabi, di ba't gising ka na? Nagising daw siya sa lamig. Yung kape daw. Yung kape nung inuwi ko, ubos na yung laman. Kaya ngayon may dala ulit ako panibagong kape. Punta tayo sa school kasi alas 7 release na sa kanila. 6:19. Kukunin ko na yung ibang gamit. Sinama ko yung pamangkin ko. Ayun, nakabike. Papadala ko sa pamangkin ko yung ibang gamit. At i-check ko kung kompleto. At yung anak ko pamandingin napakamalilimutin. Yan. Siguro nagluluto na sila o kumakain na sila ngayon. So yun, tara. At ayan, habang papunta na nga kami sa school ay nakasalubong ko na nga itong aking anak. At daladalan na nga niya lahat ng mga ginamit niya kahapon na gamit. At yung iba nga na magagaan ay sabi ko nga sa aking pamangkin ay siya na nga magdala dahil nakabike naman siya. At itong tent naman ay isasauli ko na nga ulit sa aking kapatid na si Kumarites at baka mawala pa sa akin. Tinatanong ko nga itong aking anak kung nakatulog ba siya ng ayos. Nakatulog naman daw siya pero konti lang dahil nagising nga daw siya sa lamig. Tapos yung mga katabi daw niya sa tent ay maiingay daw kaya naman pagising-gising din siya. Tinanong ko nga kung nag-almusal na siya, hindi nga daw siya nakapag-almusal dahil wala daw siyang dalang lagayan. Kaya pagkadating nga niya, ihinayinan ko na nga siya ng kanyang almusal. Pagkatapos naman yan, ay lahat nga ng kanyang ginamit na kumot ay akin na nga lalabhan. Dahil meron nga din kaming outing ngayon at pagka nga hindi ko pa ito nilabhan ay tatambak na naman ito sa akin. Dahil panigurado, pagkagaling ng outing ay marami na naman akong labahin. Kaya lahat ng labahin ko nga ngayon ay isalang ko na. Sabi ko nga sa aking anak ay matulog nga ulit siya dahil nga mamaya ipaalis kami. Alas 12 pa naman yung aming alis kaya naman meron pa siyang oras para matulog. Pagkatapos nga niyang kumain ay pumasok na nga siya dito sa kwarto. At pagkaakyat dito sa kanyang higaan ay nakita ko nga itulog na. Mamaya ko na nga lang siya gigisingin yan kapag paalis na kami. Alas 6 pala ang naman ito ng umaga kaya naman meron pa siyang 5 oras para matulog. At itong aking asawa naman ay nagpapain-in pa. Siya hanggang dito na lang mga kumarites. Thank you for watching. Bye!